ang physical and rehabilitation medicine para sa kaalaman ng lahat, no. Ito yung branch ng medisina, no, na we cater dun sa mga pasyente na infirmed and disabled, no. Yeah. We focus on the abilities tsaka yung function, no. Eventually creating quality of life, no. So sabihin natin sa mga pasyenteng nakakaramdam ng mga sakit, no. Kaya nga physical, no, yung sakit ng laman, sakit ng muscle, sakit ng buto, sakit na nanggagaling sa nerves o dun sa central nervous system na tinatawag, no. Maaring yun ang i-treat ng mga doktor ng rehab medicine, or maaari din do sa mga may kapansanan, no, may disabilidad, no, sa may kakulangan sa paggalaw, sa function, yun yung kailangan natin maibalik, no. So ang advokasya ng aming asosasyon, no, ng aming academy is tulungan, no, ang ating mga kababayan na may mga impairments and disability na tinatawag. Paano po kayo nakakatulong sa mga taong nangangailangan po ng rehab? So sa amin, no, sa ating sa nationwide, no, nasa 500 strong pa lang ang rehab medicine sa ating sa Pilipinas, no. So in terms of treatment, no, sa mga may sakit sa katawan, no, yung mga naputulan ng limbs, no, ng kamay or paa, na nagkaroon ng stroke, no, maibalik natin sila sa function, no, yung magandang function ng we call it yung a good member of society, na that you can help society again, no, na makabalik ka sa dati mong function, na maging makakontribute ka pa rin. Marami kasi, Dok, ang like yung mga naging biktima ng stroke. Marami sa kanila ang sumusuko sa rehabilitation. Hindi nila kinakaya. Mahirap ba talaga yun? Yung mga pinagdadaanan nila? Depende kasi, no? So, in terms of the stroke, no, may mga kasi ang Pilipino, napakabait natin, eh, no? Mapagmahal tayo sa ating mga kapamilya, no? So, sometimes sa stroke, no, pag na-stroke, nagkaroon ng panghihina yung pangangatawan, it depends, eh, no? So, minsan, yung pagtulong ng ating ng ating kamag-anak, minsan hindi mo malaman kung nakakasama or nakakabuti, no? Sometimes kasi I can do this function, pero since ginagawa mo para sa akin, hindi ko na siya gagawin, no? So sa rehabilitation medicine, itutulak ka namin, tutulungan ka namin ibalik yung function, although kahit hinang-hina ka na hindi mo siya magawa, gagawa natin ng paraan para magawa mo siya. Para manumbalik kumbaga sa dati. Kaya mo naman gawin dati, di ba? No. So sige po. So, iba-iba, no? Iba-iba. Kunyari sa stroke, yung dati mong function na gusto natin ibalik. Pwede nating gawin, pwede nating tulungan yung pasyente para maibalik 'yon. Yung iba naman, yung sabihin natin sa mga bata, no? Yung mga may nagkaroon ng autism or kaya yung mga nagkaroon ng cerebral palsy na hindi nila naman na-achieve yung function na dapat nagagawa na nila at a certain age, tutulungan din natin para magawa yon. So dapat hindi sumuko, ano? Yun ang diyan eh. Dapat maging kumbaga focus ka talaga. Yes, sa paggaling. Dapat gusto din ng pasyente na makamit yung gusto niyang ma-achieve, no? Makamit. National Disability Rights Week every 3rd week of July. Actually, yung National Disability Rights Week, parang it's a rename, no? Rename. Actually, 46th year na natin sineselebrate dito sa Pilipinas ang National Disability Prevention and Rehabilitation Week, na pinalitan lang po this year ng pangalan ng National Disability Rights Week. Maalamang para mas ma-highlight natin ang mga ating mga karapatan ng ating mga pasyenteng kinakailangan. Ano nga ba mga karapatan? Ano po ang mga main na karapatan para alam po ng mga nanonood sa atin? Siyempre, karapatan na hindi sila madiskrimina, no, in terms of sa trabaho din. Kaya nga sa amin, kailangan mabalik din sila sa tamang function para makatulong kami, no? Matulungan din sila na makabalik sa society, no, na magkaroon ng mga trabaho and all, no? So yung National Disability Rights Week, nagsisimula po siya ng July 17, which is naproklama naman po siya 4 years ago as the National Physiatry Day. No, kami po yung mga physiatrists, yung physical and rehabilitation doctors. Tapos natatapos siya. Ngayon po ang huling araw nito, na birthday naman po ni Apolinario Mabini. Yes.